Andito po ako ngayon sa Barangay Magallanes, Lopez, Quezon. May binisita po ko nitong property na may kabuang sukat po na humigit kumulang 3.5 hectares. Na ayon po sa ating mga kasama, dito daw po nagsisimula yung pinakaano ng property. Ito pong puno po ng star apple na to, mga ka-farm. And then ang mga naging hangganan po nitong property, mga ka-farm, ay yung gilid po ng sapa. Naghahanggilid po sa sapa yung pinaka-property, mga ka-farm. And then ang ito pong property, mga ka-farm, ay may karatig po siya na 3 hectares na nabili na po nung mga nakaraan. Bali nasa isang titulo pa lang daw po ito, mga ka-farm. Kaya bali ito po yung pinaka area. Bali clearing na po itong area, mga ka-farm. And then may mangilan-ngilan pong puno ng fruit bearing dito sa area, kagaya po nito ng star apple. At yung pong puno ng kamansi, yung pong isang po na nagugulay. Bali ayon po kila sir, ito po ay yung nabili po nung nakaraan. Bali isa po ang may-ari nito, kaya wala pong magiging problema po sa title. Dahil according nga po sa kanila, yung pong kalahati po nitong 6 hectare ay nabili na. Kaya tara po, libutin po natin itong nasabing property, mga ka-farm, para maidetalye pa po natin kung ano-ano pa po yung matatagpuan dito sa area. Yung property, mga ka-farm, ay semi-upland. Ayan po siya, paburol. Pupunta po kami doon sa gawing flat na area. Ayan po, ito may puno po ng kalumpit. Yun yung pong naririnig na nagpa-power saw. Ayun po, may mga dark clearance po sila para putulin na po yung mga matataas na puno ng nyog. Then ganun din po dito sa area. Kaya clearing na po ito. Bali, pinutol na po yung mga matataas na puno ng nyog. Ayan, ito po yung pinaka taas nung inakyat namin na burol. Dito po medyo flat po yung area. May mga matatagpuan po dito mga ilang puno ng anahaw. Almost clear na po yung area, mga farm. Clearing na po ito. Ayan, ito po yung portion na flat. Ayan po, ayon kay kuya, hanggang doon pa daw po yung property, mga farm. Doon sa pinuntahan nila na yon, ayun yung hangganan ng property. Dito po kami, pupunta po kami sa may gawing sapa, yung pong source ng tubig. Kaya gahanggilid na po kami rito sa sa may medyo malinis na area. Kaya nyo pong mapapansin, marami po itong mga pinag-anuhan ng nyog. Dahil po na-apply na po ito sa DNR para putulin po yung mga matataas na na nyog dito sa area. Kaya wala na po tayo matatagpuan ditong puno ng nyog. Ito po yung portion na tubigan, mga ka-farm. Ito yung portion na siya, kapantayan. Ayan po, napakarami pong mga uri ng ibon dito sa area. Na aking pong tansya sa akin pong pagkakaalam, mga ibong sabukot. May mga kinakain po yung mga mga prutas at uod na natatagpuan nila doon sa mga puno. Bali ma'am, hindi nakasama itong may nyog. Ayan po, according po kay ate, ayan po yung hangganan ng property. Kung inyo pong mapapansin yung may mga puno ng nyog na yan, labas na po yan sa po ng property, mga ka-farm. Diyan po yung pinakahangganan. Ayun, nadulas. Ayan po ang pinaka borderline nya. Pinakahangganan po ng property. Yan po may mga nyog po na yan. Iba na po ang may-ari. Tulang po tayo sa mga wala nang puno ng nyog yung area. Yan. Ano po mapapansin, yan po yung mga pinagputulan na puno ng nyog.
Yan, ito po yung pinaka kadawagan ng property. Yan. Bali, ano po to? Semi-upland. Ayan po yung pinaka konting itaas niya. Ayan po siya, oh. Dito na po kami sa gilid ng sapa. Ayan. Ayan po yung sapa, mga kaparm. Diyan may inom yung mga baka. And ayan po, kung mapapansin nyo po yung mga puno ng kawayan dito sa area. Ayan po yung gilid ng sapa na hangganan po ng nasabing property. Maaari nyo po yung gamitin pagka magpapatayo po kayo rito ng bahay kubo dito sa area. Ayun po, naglalakihan po yung kawayan. Napakaganda pong gawing furniture at iba pang muebles na mapapatinabangan sa ano po ng kawayan. Ano, meron din po dyan dito sa area, may puno ng langka. Mangilan-ngilan na lang po ang fruit bearing na makikita rito sa area. Mga ka-farm, nandito na po uli kami sa pinanggalingan namin kanina. Ayan po, nilibot lang po namin ng bahagya yung mga konting portion ng property. Ito po ang pinaka hangganan ng property, mga ka-farm, kung mapapansin nyo. Ito pong pinutol na puno ng nyug na to. Yan. Mga ka-farm, kung mapapansin nyo po yung pagitan ng property. Ayan po, ito pong may talim na puno ng nyug. Iba na po ang may-ari nito. Bali, ito lang po. Itong pinaka po ng star apple na to. Then papunta po dito sa kaliwa. At papunta po dito sa gawing itaas. Ang pinaka gawing ibaba po, yun po yung hangganan ng property na may sapa. Doon po naghihiwala yung 3.5 hectares. Kaya sa makakabili po nito, or kung ayun dati rin po nakabili ng 3 hectares ang bibili nito, ito po, katabing-katabi lang po ng property nyo. Kaya tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po, mga ka-farm. Yun lamang po, maraming salamat po mga ka-real property finder at sa mga kababayan nating OFW na nagsisikap para sa kanilang pamilya at nagnanais pong mag-invest ng property. Samantalahin nyo po ang panahon ngayon habang mura pa po ang mga property dito sa Quezon, sapagkat darating po ang mga panahon na magti-triple na po ang presyo dahil po ongoing na po yung mga natin ditong ginagawa, mga diversion road at mga barangay road po. Bali na po, marami na rin pong area na aming napuntahan ang fully cemented na. Kaya darating po talaga ang panahon na magiging triple na po ang presyo ng property dito. Kaya sa mga nagnanais pong mag-invest, ngayon po ang panahon para bumili po kayo ng mga property dito sa Quezon. Samantalahin nyo po habang mura pa. Yun lamang po, mga ka-farm. At maraming salamat po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all po, mga kababayan, mga ka-farm.